harmful to health, maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health CHD Soxergen Region. Pre, try mo to, vape lang naman. Mabango pa, astig tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Ha? Akala ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Huwag magpaloko. Vape is harmful to health, maging wise. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health CHD Soxergen Region. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Soxergen. Welcome po sa Kapihan with the Media na hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health and Development Soxergen at Philippine Information Agency Region 12. Sa ngalan po ni DOH CHD OIC Regional Director Dr. Fatima Imban at PIA Regional Head Fryan E. Abquilan, ako po si Aurea Maribel Hera at ito ang Kapihan with the Media. Our program po is being streamed live sa ating official Facebook pages ng DOH CHD Soxergen at regional page po and provincial pages ng PIA. We also warmly welcome our media partners dito sa South Cotabato and our guest here sa Mall of A Centerpoint and of course everyone po joining us online. Magandang umaga po sa inyo. To make our discussion more inclusive today, may kasama po tayo sa ating live si Sir Charlon S. Hamero. Siya po ay isang sign language interpreter for the benefit po ng ating mga deaf and mute viewers. This morning po, we will discuss a very important public health concern, the smoking and vaping awareness. Habang patuloy po na tumataas ang mga bilang ng mga naninigarilyo at gumagamit ng vape, lalo na po sa ating mga kabataan, mahalagang magkaroon po tayo ng tamang impormasyon at awareness tungkol sa usaping ito. To help us better understand this timely topic, we are joined today by our health experts from the Department of Health. Let us all welcome Dr. Virginia M. Sulit, pulmonologist. Good morning po, Doc. Joining us also today, Dr. Archie E. Apostol, Medical Specialist 3, and of course, Dr. Joanna Carla Estorninos of DOH Soxergen. To officially open our discussion, may we first hear po your short welcome message para sa ating mga media partners at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating live sa Facebook. Isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ang ating pag-uusapan ko ngayon ay isang importanteng topic because of the increasing number of ating mga users of vaping at saka syempre yung tumataas din po natin na mga cases about sa mga lung diseases. So, ang pakikinig po ninyo ngayong umaga ay napakahalaga. Kaya sana po ay mga nandito po sa Mall of Ace, sana po ay makinig po kayo at kung meron po kayong mga katanungan later, please stay po para makatanong sa ating mga experts. Alright, thank you po, Doc Carla. So without further ado po, let's begin our discussion. So mga Doc, para masimulan po natin ang ating talakayan, marami pa rin po ang nalilito sa pagkakaiba po ng paninigarilyo at vaping. Pwede po ba nating ipaliwanag po sa ating mga viewers kung ano yung difference ng paninigarilyo po at vaping? Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ako taga DOH. Although I'm a consultant for a municipal hospital, I'm a private practitioner, and first of all, I would like to thank the Department of Health and Dr. Apostol for inviting me over because this had been my advocacy. Ito po yung advocacy ko mula nung unang dumating ako dito. Ang pagsisigarilyo po ng traditional cigarettes ay, ang tawag po namin doon yung combustible smoke, no?
alam natin yung mga tobacco leaves, no, yung mga tinatanim sa mga probinsya na nagtatanim ng tabako, yung tobacco na yon are sorted out and pinagsasama-sama and then manufactured into the traditional cigarettes that we were familiar with from the very beginning. Itong traditional cigarettes, so matagal na siyang na-study, ilang dekada na ho. And ang lahat ho ng ebidensya against yung poisoning and cancer and all diseases, especially non-communicable diseases po, ay evident na po yan. May ebidensya na ho by science, no? The e-cigarettes came about because of allegedly to aid in quitting smoking, no? Para pagpauntat ng sigarilyo, what we call smoking cessation. So, however, through the years, no, na dumadaan yung mga taon na inaaral yung mga laman ng bawat nakailang generation na po ng e-cigarettes and heated tobacco products and vapes, no? Nakailang generation niya, I think fourth na yata, yun yung alam ko. So ngayon, ang laman ho ng, I'm sure halos lahat sa atin nakakita na ng e-cig, no? At saka ng vape. So meron siyang atomizer, merong iodide light, meron siyang battery, and then yung mga sumunod na generation, meron ng flavorings, meron ng smell, na sweet smell, lain-lain gid, no? So, ang nilalabas, no, kapag sinindihan mo yung sigarilyo, yung combustible smoke, alam natin, there are about 4,000 chemicals and cancer-causing agents. Sa e-cigarette, tsaka sa mga vape, hindi pa natin talaga natutukoy, but a lot of literature, ang dami na hong literature lumabas, no? Both in Europe, North America, tsaka sa Asia ho, sa Korea, China. Meron na hong 7,000 flavors. Flavors parang yan, ha? And then, the thing is, ang nilalagay ng mga manufacturers sa label is several flavors. Several unidentified. Pero nung inaral nila, nakita nila ang daming laman ng bawat vape at e-cigarette na medyo similar dun sa traditional cigarettes. Of course, kulang pa yung years and studies, pero sa ngayon, marami na hong lumabas na studies na meron talagang mga agents, including nicotine, which we know is the addicting product. So yung aerosol niya, which is a very large cloud, di ba? Nakakita na kayo ng vape, no? Laki-laki ng cloud. Pareho rin. Meron ding second-hand smoke, meron ding third-hand smoke. Yan po. Ayun. Salamat po, Doc, no, sa pagpapaliwanag kung ano po yung pagkakaiba ng smoking at vaping. Ngayon, alamin naman po natin kung ano yung mga sangkap na pumapasok po sa ating katawan kapag ang isang tao po ay naninigarilyo. Ano-ano po ba yung mga mapanganib na kemikal ang maaaring malanghap mula sa sigarilyo at sa vape? Okay, good morning again. Ang pinaka important na ingredient ng dalawang yung sa sigarilyo at sa vape ay nicotine. And then among others, marami pa, no? Merong acetic acid, yung sa vinegar, merong formaldehyde, yung ginagawang pang preserve, no? Sa patay, mga formalin, no? Meron din may mga cadmium, yung sa battery, and ano pa bang meron? Meron pang marami. So as mentioned by Dr. Sulit, nasa more than 7,000 chemicals ang meron sa sigarilyo as well as sa vape. Pero yung pinaka-active ingredient ng dalawa ay yung nicotine. So, nicotine talaga, sir, yung ano. Okay. So, isa sa mga pinakakaraniwang paniniwala po, may mga misconception, lalo na po yung mga teenagers natin at yung mga Gen Zs natin, na yung pagsisigarilyo ay mas ligtas umano sa vaping. So, Doc, pwede po ba nating linawin ito? Okay. Thank you for raising that point, no? So, gusto naming iparating sa lahat, no? Vaping is not a safer alternative. It is not safe at all.
anything that gets into the lungs na may laman na mga flavorings that are not natural to the airways, lahat ho nang lalanghapin natin. Kahit nga po yung alikabok, di ba? Andyan lang yan, pero nagkakasakit ka pa. How much more kung lumalanghap ka ng about how many? Per pod, no? Per pod ng vape. About 50 flavorings. Imagine niyo yon. And then, pag i-heat na siya, so, di ba, i-on mo siya eh. Pag na-heat siya, ibang chemicals ulit yung mapo-form. The act of heating itself is causing further formation ng mga metals, ng mga chemicals that are not desirable. Hindi siya, foreign siya. Bawal talaga siya sa airway. Ang laman lang ng airway natin, dapat oxygen lang. Tapos ilalabas natin yung carbon dioxide. Hindi siya dapat nagkakaroon ng caffeine. Di ba yung mga flavorings, may caffeine, may strawberry, may kung ano-anong berries, no? So, wala dapat yun kasi foreign yun eh. Kapag meron kang foreign na nandun sa lining, magti-trigger po yan sa mga cells. Yung lining ng daanan ng hangin po natin, may cells po yan. Makaka-recognize yan ng hindi natural na laman niya. And everything outside of oxygen is abnormal. So magti-trigger yan ng formation ng inflammatory cells. Tapos, the more na mag-trigger ng pag-form ng cells, the more na nag-mutate siya, the more na tumataas yung chance of getting diseases and asthma attacks and heart failure and strokes and COPD and cancer, which is the worst, no? And then, ang kawawa doon, yung kasama mo na lumalanghap nung nilalabas mo sa vape mo at saka sa sigarilyo mo. Kasi passive smoker lang siya, tapos nagkakasakit siya dahil sa'yo. So, that is so sad, no? Na you're making other people sick because of a habit na ikaw nag-enjoy but you made other people sick. Ayun. So, very clear po ang sinabi ni Doc na vaping is not a safe alternative po sa ating paninigarilyo. So, at this point po, Doc, kung pareho po silang may epekto sa kalusugan, pwede naman po ba nating ipag-usapan kung ano-ano yung mga sakit na maaring idulot ng paninigarilyo at madalas din pong maiuugnay sa pagbe-vape? Okay, established naman yung mga sakit na galing sa paninigarilyo. Meron tayong tinatawag na pinaka-common, bad breath, ganyan, sa paninigarilyo or sa vape. Pero ang pinaka-serious yung mga cancer, no? Cancer of the lungs. But ang sigarilyo kasi, hindi lang naman sa lungs eh. Pag once na na-inhale mo siya, papasok siya sa bloodstream, yung mga chemicals, madidistribute siya sa buong parts of the body. So other parts of the bodies are also affected, like your brain, pwede ka ma-stroke. Pwede siyang pumunta, affected din yung heart, pwede ka magka-heart attack, or pwede ka magkaroon ng mga cancers, no? Cancer of the lungs, sa mga lalaki, prostate cancer, and so on and so forth. Ganon din sa vaping. Pero mas established lang talaga yung smoking kasi matagal na siya nasa market. Sa vaping naman, pinaka-common ngayon na nakikita namin yung tinatawag nating vaping-associated lung injury because of vaping, as well as yung na sumabog yung vape sa bunganga ng user because gumamit siya ng vape na may rechargeable na battery. So yun. Talagang very dangerous po talaga yung vaping So isa po sa mga dahilan kung bakit mahirap uminto sa paninigarilyo o pagbe-vape yung nicotine nga po na na-mention po ninyo kanina. Doc, maaari po ba ninyong ipaliwanag ito sa ating mga viewers? Okay, in traditional cigarettes, nilagay talaga yung nicotine. Well, it's really part of, ang tobacco plant kasi talaga, meron na siyang laman na nicotine. Pero, sadyang dinadagdag yan sa mga sigarilyo so that
the user or the smoker will look for the next stick. Parang i-crave mo yung susunod na sigarilyo so that you do not stop, 'di ba? So that's additional sales for the manufacturers. And then nicotine is addicting, no? It affects the brain function of children developing, yung mga nasa developing age, no? Alam naman nating na lahat, no, na ang brain development ends in the early 20s. And we know that yung mga bata, I don't know if aware po kayo, kasi yung mga estudyante ho ng mga elementary tsaka high school po, sila po nagsasabi na yung merong mga nagsisigarilyo sa CR ng eskwela ng high school at ng grade school. And these are kids whose brains are still developing. Kapag na-affect yung dopamine system and the brain development, magkakaroon, ano yung long-term effect niya? Poorer perception, less yung ability to analyze stuff, no, sa mga gawain nila sa school and eventually sa trabaho. So, kaya ang target nun, ang lungkot kasi the flavorings were meant, 'di ba, tsaka yung packaging, they were meant to, sinadya sila para ma-attract ang mga bata. Kasi kung totoong for smoking cessation yan, bakit yung 11 years old ba, addicted na ba siya sa smoking? Diba hindi naman? So bakit natin hinahayaan yung mga malls na magbenta kung saan nandun yung mga bata na mamasyal with their parents? Kung sinabi ng Tobacco Regulation Act 9211 na bawal ang magbenta ng sigarilyo within 100 meters of a school, bakit nasa mall ngayon ang vape shops where children usually go to with their parents pag naglalamierda sila? So, they are targeting the kids and yun yung malungkot. So, please watch your children and be more sensitive about what's happening to the kids, especially sa schools. But we're going around schools. Alam yan ni Dr. Apostol, alam yan ng DOH na pumupunta kami sa mga eskwela kung saan kami welcome para mag-lecture po. Ayun, thank you so much po, Dr. Sulit. So, na-mention din po ninyo kanina na hindi lamang yung user yung naapektuhan nito. Meron din pong malaking epekto ang mga second-hand na nakakalanghap ng usok mula sa vape at sa paninigarilyo po. Pwede nyo po bang i-explain, Doc, kung ano yung mga sakit na pwedeng ma-develop ng mga second-hand smoke at second-hand vape aerosol? Parang pa rin, yung same sa first hand saka sa second hand, pero meron pa rin tayong tinatawag na third hand smoke. So kunyari nag-smoke ka sa loob ng bahay, naiiwan sa mga surfaces yung mga chemicals na nananggaling dun sa smoke. Pag nalanghap ng mga kasama sa bahay, pwede siyang mag-cause ng mga sakit katulad ng pinaka-common is chronic obstructive pulmonary disease or mga COPD. Pwede siyang magka-develop ng asthma, yung mga taong second tsaka third hand smokers. And as well as, may mataas pa rin yung risks for mga cancers, kagaya ng lung cancer, prostate cancer, cervical cancer, throat cancer, as well as mga neck cancer, no? And aside from that, yung risk pa rin ng mga second at saka third hand smokers, mataas to develop or magkakaroon ng stroke at saka mga heart problem, like heart attack. Right. So that is regardless of age po, Doc, ano? Yes. So, Doc, bakit naman po mas mapanganib yung pagsisigarilyo o vape, lalo na po doon sa mga kabataan na nasa adolescent na phase pa lang o mga nagbibinita o nagdadalaga? Yun nga, binanggit ko, no? Because their brains are still developing. Number 2,
In a children health study in Southern California in 2024, nakita nila that a lot of children whose parents and guardians were vaping developed asthma, higher statistics, no, prevalence ng asthma attacks, bronchiolitis obliterans, yung mga sakit sa lungs, no. Number 2, nakita din nila, nagkaroon na po ng trend na yung mga nagbe-vape, which is supposed to be smoking cessation, di ba? So, hindi naman sila nag-stop eh. Nag-progress sila, nag-step up sila into dual use. Ano yon? Vape plus combustible tobacco smoke, sigarilyo. Tapos, pag may sweldo na sila, pwedeng drugs, no? So, hindi, baliktad yung nangyari. Imbes na tumigil sila, imbes na walang sigarilyo at all, nagpo-progress sila, nagsa-step up sila sa traditional cigarettes with dual use, making it more cumulative yung effects, no, ng mga chemicals. And then, some of them go into the inhaled drugs. Wala pa tayo in countries kung saan legal yung marijuana, nag-add na sila ng cannabis sa vape, oo. So imagine mo, may cannabis ka na sa vape mo. So hindi nakakapagtaka na pag pumunta po kayo sa San Francisco, US, parang, di ba nakita nyo yan, hindi ba yan nakita sa YouTube? Para silang mga zombie. Ganon na sila. Because it's legal eh. Although in some countries, merong regulation. Like the Netherlands and Australia, maganda yung regulation nila. Sa Australia, kung bibili ka ng vape, it is classified as a drug. So dapat may prescription from a doctor saying that nagsa-stop ka magsigarilyo, kaya smoking cessation siya. Sa UK, ganun din. Pero sa bansang katulad natin, walang regulation, di ba? Sabi ni Dr. Apostol, sa Singapore din, yes, di ba? Bawal doon. Dr. Apostol. Yun na, yung sa Singapore bawal talaga yung vape. Tapos yung problem natin kasi hindi na siya under sa FDA, under na siya sa DTI. So binaba pa yung age, no? From 20, ginawa nilang 18 years old. So parang lahat ng bata na 18 years old pwede na vape, makabili. Yeah, yung accessibility yung pinaglalaban namin. Kasi nga sinasabi ko, like here in Coronadal, we have a smoking ban, right? So my thinking is, are we banning smoking and vaping in public places only? In public places only. So therefore, sa school, nakaka-vape yung mga bata. Because they have access to the shops and online. And do we have regulation of the shops? Do we have that? Wala pa. Kasi yung House Bill 1316, I forgot, no? By Myro Kimbo. There's a House Bill by Congressman Myro Kimbo, which was approved last year, July 7. It is increasing and kailangan talaga bawat produkto, bawat vape, bawat sigarilyo, may QR code. Bawat component, may nakadetalye. Parang yung mga pagkain sa Amerika na nakadetalye na, eto, ang sodium niya, ammonica grams. Ang calories niya, ammonica calories. That is what our Congress is working for now in House Bill 1316, if I'm not mistaken. Ayun. So currently po, Doc, wala pa po tayong mga regulations when it comes to banning vaping and paninigarilyo. That's why po, Parang, if I may add, Doc, no? We have the RA 11900, but that about yun siya sa vaping. It is our vaping law, Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, which is yun yung na-mention ni
Doc Archie, na it is led or spearheaded by DTI, and it's more of the uh, ano yan, pagbebenta, pagbili ng mga consumers natin. And then nakalagay din talaga doon na it's already, yun nga, 18 years old. Hanggang, kumbaga, hanggang 18 years old, yun ang yung pwedeng bumili sana. Pero nga, before, it's 21 years old, pinababa pa nila. There is, well, Coronadal recently launched its ban, right? So, nakikita nyo naman yung ano, and they have enforcers. And I would like to laud the city government and the Senro for such a ban. But I know it's going to be tough kasi natikman na yan before pre-pandemic, nanghuli sila, tapos pulis pala yung nahuli nila. So, paano mo pagkuengkwentrohin yung pulis at saka yung enforcer ng city? So, it's a challenging. And if you will look at the House Bill of Myro Kimbo, which is up para maging batas, no? Kasi isasubmit pa siya sa Senate para maging law. Detalyado yon. Dapat lahat from buying to manufacturing to pati online sellers. Dapat yung online sellers, dapat alam nila na yung produktong binebenta nila dumaan sa BIR, DTI, tanan. Merong QR code tanan. So may tracking system. Ang tanong, kaya ba ng gobyerno na i-track lahat? So challenging siya. So there is a ban, there is a regulation, but we all have, kailangan talaga dito one country, one community. It takes a whole country approach, no? Hindi pwedeng kami lang or tayo lang. Dapat lahat. Dapat siguro start talaga sa bahay, Doc. Kasi pag nakita ng mga bata na nagsasmoke yung tatay, yung nanay, nagvi-vape, parang for them, okay na siguro pag gano'n. They will see it as normal lang. Not merely yung fear of violations, yung penalties. No? So, and then, wala pa tayo dun sa environmental impact niya. Bawat pod or e-cigarette po, may lithium-ion batteries, may copper wires, may mga components na hindi recyclable. So, yung mga bata, yung mga vapors, itatapon lang kung saan-saan. So, maapektuhan ang environment natin. For how many hundreds of years? Hindi siya madedegenerate. Wala. No? So, it's also for our earth. So, hindi ka pwedeng basta lang, tapos, ano pa siya, one use, tapon. Diba? So, papasok sa soil and sa water. Thank you so much po, Doc Sulit. At this point po, we will give the floor sa ating mga media partners. Reminder lang po sa ating mga media partners to please state your name and the media entity you are representing before shooting your question po. May we hear question po from our media friends? Yes po, sir. Good morning, Doc. Ian Lustari from RMN Coronadal. Doc, from our evaluation, ano ba yung pinakabata na nag-reflect dun sa ating evaluation na pinakabata na gumagamit po ng vape or cigarette? Ako, sa private practice ko po, 10 years old. 10 years old po, Doc. Doc, na-notice natin na meron tayong sa halos lahat ng mga LGUs is merong ginawang ordinance, yung pag-regulate sa paggamit at saka yung pag-sell ng cigarettes and other tobacco products. But in spite of that, meron nga tayong, dito sa City of Coronadal is meron tayong smoking ban, no? Pero merong dinidesignate na smoking area. So yung usok po, Doc, na notice po natin na hindi lang naman doon sa smoking area is kuminsan tumatapon pa doon sa mga air, which is merong mga nakatambay na mga bata or yung mga other na tawag yun, mga tao na nakatambay. Now, Doc, sa atin ngayon is sa pakikipagsangguni natin sa ating LGUs, ano yung kanilang recommendation at the same time, yung inyong recommendation din para matugunan yung ganong problema ho? Sa amin po talaga, sir, medyo mahirap pag mga ganyan. Kasi kami talaga, gusto namin total,
walang smoking area kasi nga hindi lang yung smoker yung affected as well as yung ating environment. Lahat tayo affected. So kami talaga ayaw namin. Pero since yung government kasi iniisip pa rin yung economy eh. So meron siyang economy pala na may economic economic component doon sa So parang i-regulate para bibigyan ka ng independence para mag-think kung yung gagawin mo is tama ba or mali. Pero hindi sila doon sa total na ban talaga. Na dapat wala talaga kasi very harmful talaga yung effect ng So since matagal na siyang existing, para lang siyang nire-regulate lang nila. Pero yun nga, because nag-i-income sila, may tax, no? Ayun. Although we are happy, no, that Congressman Kimbo and his co-advocates in Congress and in the Senate presented this, no, and the society also came out with a statement. Alam namin mahirap talaga, but taxation is one of the big hindrances for accessibility. So we hope na yung laman ng House bill will deter accessibility up to a point. Katulad ng sabi ni Dr. Apostol, wala tayong mahimo, no, because it's already pinapayagan ang sale and manufacture and online selling, but we're really pushing for stronger regulation, tighter regulation, better enforcement of whatever laws there are, and to follow the law strictly. So, ang nasa IACT or Interagency Finance, BIR is under Department of Finance. Department of Agriculture, kasi sila yung nagtatanim ng tabako. DTI, and then yung communication, pati Coast Guard kasali kasi doon dumadaan eh. Meron kasing mga falsely labeled na mga produkto galing sa ibang bansa, di ba? So kung mapatunayan ka doon sa bagong bill na nag-falsely label ka, kulang yung hindi matrack, hindi matrace, kulang ng yung requirements sila, sobrang detalyado, then you are liable. Medyo mahirap. So it takes really dedication, no? Kung sino man yung technological nila, dapat magaling talaga. Kasi doon sila kikita ng pera eh. Okay, Doc. Yes, Doc. Sa perspective naman po ng LGU, because sa DOH naman po, we have program like the Red Orchid Award that we really, yun yung ini-encourage natin ng mga LGUs, ang ating mga government hospitals and offices na maging smoke-free and vape-free na workplace and environment. And sa LGU po, part po yun sa parang chine-check and binavalidate is yung implementation nila ng policies natin. However, Doc, that is very true na mahirap talaga siya because yung tao ang kalaban, you have to mag-implement mahirap because you have to go against yung practice niya, no? And it's a team effort actually. I think dito sa Coronadal meron din yung task force. May task force tayo dito that involves the police, the LGU. Yun yung mahirap na sana mas pagtibayin o may kagat. Yun yung hinihintay namin na sana may kagat na may, let's say, may consequence ba kung mahuli sila na naninigarilyo or nagvi-vape. At isa lang din dun yung naging issues namin is the sustainability of that program once na na-implement na siya sa LGU. Kasi, di ba, nag-change ang ating mga LCEs. So, iba-iba ang priority din kasi or ang pinaglalaban din ng mga LCE. So, yun, kailangan siyang i-push palagi sa ating mga LGUs every time. Additional question. Yes. Ma'am, last question na lang po, ma'am. Ma'am, Doc, ano po yung pwede nating ma-advise? Kasi nakikita natin, yung mga nasa second-hand and third-hand smoke is nagiging victim doon sa first-hand smoke, no? Paano ba nila maiiwasan yon at yung possible na effect ng sigarilyo sa kanila? Kasi nga, in the first place, kung tinitingnan natin, hindi din naman nila gusto yan. Pero kaso lang is nalalanghap nila yung usok galing doon sa first-hand smoker po.
Of course, yung target natin is no smoke talaga. And kaya nga schools yung pinupuntahan namin. Kasi we want to start them young. If the parents, kasi I don't know how to reach some of the parents and guardians, but we're trying to reach out to the schools. Sa eskwela kami pumupunta kasi para ma-mold yung values ng mga bata. Because when you teach them that this is wrong, and you can tell your parents that this is wrong, this is bad for everyone's health at home. Kasi indoor, lagay na natin sa indoor pollution. Sa lutuan pa lang, meron ka ng makukuhang ultrafine particles. Ang taas ng PM 2.5 at PM 10. Sa indoor pollution pa lang sa lutuan, sa bahay, dagdagan mo pa ng nagsisigarilyo. Yung pagluluto, kailangan natin yan eh. Pero yung sigarilyo, nobody needs that, di ba? So, we start sa school. So, ito, it's molding of the values of everybody. When you reach out to everyone, like the teachers and the students and hopefully the parents and guardians, then you slowly teach them that this is wrong, we don't have to do this, hindi natin to kailangan gawin, hindi natin kailangan. Ako yun ang naiisip ko talaga. Para hindi na nila pupuntahan yung vape shop. Ayun. Thank you so much po, Doc Sulit. Let's entertain another question for our media partner. Good morning, Grace Toreta po from Radyo Bida and Happy FM Coronadal. Dito po sa Region 12, may government facility ba tayo na pwedeng lapitan ng mga gusto ng tumigil sa paninigarilyo? Thank you for that question, Ma'am Grace. Actually, we have the smoking cessation program po talaga. And sa ating mga RHU, sa ating mga health centers, they can provide counseling. Actually, doon naman po talaga nag-uumpisa eh. Educate mo, counseling, yung mga willing nang mag-quit. Meron namang iba na hindi pa willing but they want to, parang gusto mong, parang interesado na sila pero hindi pa sila fully committed. And then, so doon po sa RHU natin, they provide counseling and at some point, sa hospitals din po, we have available po na mga smoking cessation clinics na pwede po nilang puntahan in case that they really want na or decided na po silang mag-quit from smoking and vaping. In addition, kagaya sa amin sa Soc-Sargent General Hospital, meron kaming smoking cessation clinic, may nurse, tapos nire-refer nila sa akin kung merong gustong mag-quit, na nahihirapan mag-quit. And yung yung DOH, merong hotline na pwedeng tumawag yung mga gustong mag-quit at nahihirapan mag-quit, no? Pwedeng tumawag sa ating DOH hotline. Ang pagkakaalam ko, ang South Cotabato Provincial Hospital po, they also have a Monday to Friday afternoon. And directly under the supervision of Dr. Ria Cortez, our pulmonologist also, at the Provincial Hospital. Follow up po, may datos ba tayo kung ilan na ang naging successful na talagang tumigil na po sa region?
And then More of sa our counseling. shoe, counseling tayo. Yun po yung ating mga interventions po. Good morning po, Doc Neil Banjola Ovarmen, Coronadal. Regarding po doon sa Red Orchid program dito sa Socsargen, ilan na po yung mga LGU na tag natin as gumagawa po ng banning doon sa vape at smoking? Madami na pong LGU, sir. And hindi ko lang, parang nasa 60 plus na. Meron na rin po tayong Hall of Famers. Actually, yung mga Hall of Famers natin, Red Orchid Award, we do it yearly. Magkakaroon or you will be awarded po ng ng Hall of Famer if 3 consecutive years ka po na babalidate and then pasado ka. So far, madami na po talaga tayong LGU. Even hospitals like Socsargen General Hospital, they are Hall of Famer po natin for Red Orchid Award. And we have also offices na Red Orchid Award na rin po. Dagdag ko lang po, no, pre-pandemic, nag-start yung Red Orchid Awards. In the whole of South Cotabato, if I'm not mistaken, if I remember correctly, no, kasi ang pinakauna sa Region 12 was, correct me if I'm wrong, Alamada, North Cotabato. Ang galing ng North Cotabato pre-pandemic. Talagang health workers nila. What else? Pulumulok. Hindi ko sure, I'm not sure hindi ko na ma-recall, pero alam ko Pulumulok was awardee. Who else pa ba dito sa Southcott, Doktora? Basta ang maalala ko lang talaga nag-stand out yung Alamada sa North and itong Pulumulok. And marami nang dumagdag na Red Orchid awardees ng mga municipal units, no? So, what is the Red Orchid Award? It is an award given. Bakit siya Red Orchid? Kasi yung unang-unang logo ng anti-tobacco campaign namin, sa loob ng ano na yon is a red orchid. That was the original logo of the fight against tobacco, yung council namin. Pinapangunahan pa yon nung asawa ni si Dr. Susie Pineda, Mercado. Siguro nasa elementary pa lang kayo nung time na yon. But that has been our fight since before. And marami nang naka-accomplish. Ano yung ina-awardan? Kung marami kayong nare-reach na tao, marami kayong nale-lecturean, maraming effective ba yung lecture nyo, that is a Red Orchid Award. Including the implementation, Doc. If, yan yung mga nahuhuli, mga ganang kasali yun siya, Doc, mga policies natin doon. It is included po sa guidelines. But more than anything else, no, it's awareness talaga. Awareness is a big part. Sige, follow up na lang siguro, Doc, regarding doon sa mga paniniwala ng mga naninigarilyo, lalong-lalo na doon sa mga matatanda na yung may katandaan na. Kasi yung iba, sinasabi nila pag ihinto daw bigla yung sigarilyo is parang nanghihina, mas madali silang mamamatay. So, yung pamilya naman parang naniniwala at ipagpapatuloy na lang, sinusuportahan pa. Ano po yung kwan dito, Doc? Explanation natin dito, Doc. Usually kasi parang psychological na yung pag nag-stop, magkasakit. Pero actually ang good benefits ang makuha mo pag nag-stop ka. Like few seconds pa lang, mag-improve ng imong paginawa, and then few minutes to hours, mag-improve na yung mga blood pressure, ang imong heart rate, hasta nga magsigi, magnubo ng imong risk for stroke, for heart failure. And then sa kadugayon nga nag-stop ka, magnubo na ang risk mo for cancers like mga lung cancers. So hindi na siya tuod nga pag nag-untat ka gulpi, masakit ka. Kung kaisa may mga times lang siguro coincidence lang na nagmasakit siya amo man tong time nga naguntat siya. Dagdag ko lang po, no. There are many ways to quit. Pwedeng cold turkey, yung biglaan. Yeah. And madalas nagko-cold turkey yung mga tao kasi nagkakabukol na sila. That's the most common reason kung bakit nagko-cold turkey sila. Kasi pumapayat, nagkakabukol, mukhang may cancer na.
So actually, cold turkey or yung biglaan is doable. Hindi siya dahilan kung bakit bigla kang mamamatay. Mamamatay ka kasi may bukol ka na eh. Pangalawa, let us imagine the lungs, no? Yung lungs natin parang tubo siya. Imaginein mo, 20 years kang nagsigarilyo ng 20 sticks per day. Kada magsigarilyo ka, natitrigger yung airways, yung cells, na mag-form ng magplema hanggang sa kumapal na siya. So, pag tumigil ka magsigarilyo, parang maruming bahay lang yan eh. Paano mo wawalisin yan ng agad-agad? Magwawalis pa yung cells. Magtatanggal pa siya ng plema. Magwawalis. It takes about a month or 2 months bago medyo mabawasan yung winawalis niya sa loob. And then you become better. Parang pag nagtambak ka ng dumi sa bahay, you don't clean it right away, di ba? Except ngayon, meron na yung flush, no? Iba yon. Ang sinasabi ko, yung usual walis. So, it takes time. But yung sinasabi ni Dr. Apostol, the effects on the blood vessels, sa heart rate, sa feeling of well-being, fertility ng lalaki, kasi nakakabaog siya, malaking tulong. Arjun Gasis from Brigada Coronadal. Doc, na-mention mo kanina na nagle-lecture kayo, pero dun lang sa mga school na welcome kayo, Doc. Bakit? Meron bang ibang school na parang hindi welcome sa kanila yung pagkakandak ng ganitong mga lectures? And then sa DOH, parang parehas ba sa reproductive health na meron talagang regular na program na ginagawa dun sa school? Doc. Hindi, sasagutin ko lang yun. Ikaw naman, ma'am. Ano ko lang yun? Punchline ko lang. Ibig sabihin Ang na ibig sabihin nun, nag-invite. ang ibig ko lang sabihin, sana imbitahin niyo po kami para mag-lecture. Kasi we are always willing to give a lecture. And to the credit of Senro, they have arranged several schools for us to go to. Nag-start na tayo din. Yeah, nag-start na po kami. Okay. Actually, ano kami, ma'am, 5 ba tayo? 6. 6 kami na pulmo dito sa South Cotabato. And then, isa yun sa mga advocacies namin yung anti-smoking, vaping. So, pag may mga schools or mga agencies na nag-i-invite sa amin for lectures, talagang pumupunta kami. Kagaya yung sinabi ni Doktora, yung sa Senro, ni Sir Britannia, nag-i-invite siya. Meron siyang letter na sinisend, may schedule, may name ng school. So pag ganun, dinidistribute namin yung aming mga sarili and then nagle-lecture. Yun yung ibig sabihin ni Doktora na welcome kasi merong invitation. At saka depende rin kasi sa schedule ng eskwela, Yes. yung activities nila. Yun lang po yun. I-share ko lang sa ibang mga schools na napuntahan ko personally, like for example sa Lake Cebu, sa Surala, yung ginawa ng iba, kasi marami silang students, inipon nila lahat ng vapers and smokers. So, parang target audience siya. So, nag-lecture kami sa mga gumagamit na. Kasi ina-identify ng mga teachers at ng kanilang guidance counselors. But, willing kami mag-lecture pag mayroong invitation. Dagdag ko rin po, actually, nung bagong dating po ako dito, through the help of the Provincial Health Office, nakapag-lecture na po ako sa Gensan, sa mga tricycle drivers, sa Lagao, sa communities ng Santo Niño, Barrio 8. Ang dami po. So, hindi po kami limitado sa eskwela. Pati sa mga opisina po, DTI, nag-lecture, ang dami. So, kung sino po yung tatanggap sa amin, pumupunta po kami. Okay, Yeah. sir. Free of charge daw. Free of charge, wow. And to answer po, yes, sa region po, we have a specific program, the Tobacco Control Program po, na yun po yung in charge for the Regional Tobacco Control Network, yung Red Orchid Award, and we conduct brief tobacco intervention training. Yun po yung para sa mga healthcare workers natin, para nurses to train them how to counsel. Yun po yung kaya pagdating sa mga RHU,
capable po silang mag-counsel doon sa mga gusto pong mag-quit ng smoking. So yun po yung core ng tobacco control program. And of course, syempre, per invitation, resource speaker also to conduct awareness for smoking and vaping cessation. Okay, thank you. Last question ko na lang. Doc, ang government natin ngayon, merong crackdown against smuggled cigarettes. We know na ang traditional cigarette is harmful na. So, how about dun sa smuggled cigarettes? Kasi mas marami yung gumagamit ng mga smuggled cigarettes kasi mas mura, Doc. Yeah. Sa House Bill ni Myro Kimbo, no, ni Congressman Kimbo, nakadetalye doon, illicit trade of cigarettes. So kasama siya sa hahabulin nila. So they're just waiting, kasi approve naman yung House Bill. So aakyat pa siya ngayong araw actually, ang last day ni Senator Lacson, asking for the health professionals to submit our comments. Today is the last day, July 27. So, ngayon yung deadline ng Society ng Philippine College of Chest Physicians to submit our comments to the Senate naman para iakyat yung House Bill sa Senate para for review and para makita kung ano pa ang gagawin doon. So, yung smuggled cigarettes talaga kalaban niya. So, kasama siya dun sa part na hahabulin ng batas. Pero aside sa hindi ito nababayad ng tax, mas harmful ba yung mga smuggled cigarettes? In general, lahat harmful, regardless kung legal siya or smuggled. Pareho lang yung mga contents nila na yung mga chemicals na na-mention namin earlier na more than 7,000 harmful chemicals na pwedeng magdulot ng sakit. Thank you so much po. Since we have limited time po, we will entertain one last question from our media partner. Last question na lang. Question ko lang na-mention kanina na meron na formalin yung sa vape. Ano yung effect nito sa katawan ng tao? Siguro yung iba yung formaldehyde or formalin ginagamit natin pang preserve sa mga kunyari sa patay ganyan. So it will affect the lining na mention nga ni Doktora kanina, yung lining ng ating baga o yung lang may mga cells. So nasisira yung lining, nagkakaroon ka ng constant inflammation, namamaga, so eventually kakapal siya, liliit yung daanan ng hangin. So may isa pa yung lungs natin, meron tayong tinatawag na mga alveoli, yung mga maliliit, parang balloon nasa lungs natin, na meron siyang surfactant na tinatawag. So sinisira ng chemicals kagaya ng formalin, yung surfactant na tumutulong para hindi mag-collapse yung ating lungs. Add ko lang po, formalin is officially designated by IARC, International Agency for Research on Cancer, as a cancer-causing agent. Yung formalin. Nakaamoy na ba kayo ng formalin? Yung pinang-preserve ng mga patay na fetus or yun. So, yung patay. So, it is officially designated by IARC as a cancer-causing agent. Ayun, I think that concludes our Kapihan with the Media. Last na lang po, your closing message po sa ating mga manonood before we end our session this morning. Okay, marami po salamat sa DOH, sa ACE Centerpoint, sa mga may-ari po for allowing Kapihan to happen here. Sa mga tao po ng SGH and sa media po for staying with us. This is a big help. I hope you can help us. Sana matulungan niyo po kami. Pumupunta po kami kung saan. Nakarating na po ako sa Tampakan, yung liblib na doon. Sinabihan na po ako ng DOH secretary na dapat yung sasakyan, dapat daw yung 4x4. Dala-dala ko nun yung Avanza ko. So, kung saan po may willing makinig, doon po kami. And we are doing this for the country. And for the youth. Sinabi na ito, copy-paste. Control Z. Okay. And Dr. Archie Apostol and of course, Dr. Joanna Estorninos. Once again, maraming salamat and hanggang sa muli, have a healthy and safe weekday. Thank you. Thank you.
tingnan. Astig? Kala mo lang yan. Alam mo bang may nicotine din yan na nakaka-addict? Picture Ha? taking Akala po. ko mas safe kaysa sigarilyo. Hindi rin. Pwedeng makasira ng baga at maka-epekto sa puso. Kaya delikado sa kalusugan. Request lang po Huwag namin yung mga magpaloko. media partners Vape po is natin na harmful to health. mag-picture Maging taking na wise. po muna tayo. Say no to vaping. Isang paalala mula sa Department of Health, CHD, Soxergen Region. Alright, sige. Okay po. Okay, ready na po tayo for picture taking. And for our media partners po, mayroon po kayong pa-lunch ha. Mayroon po tayong pa-lunch po dito na side. I-claim nyo lang po.